Magandang araw po at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin ninyo ako sa pangalang Joel. Kasalukuyang nasa 59 na taong gulang at nagtatrabaho sa isang talyer bilang mekaniko. Nakahiligan na po namin ang mga kasama ko na makinig dito. At ngayon, ako naman yung magkukwento. Taga Iloilo ako, Sir Dan. At dito na ako tumanda talaga at nagkaedad. Noong dekada 80 ay mga panahong iniwan ako ng asawa ko. Dala-dala yung dalawa naming anak. Talagang dinala po nito yung mga anak namin. May nakita po siyang iba at sumama sila doon sa hayop na lalaking yon. May kaya kasi yung lalaki. Samantalang ako, parakit-rakit lang din ang mga panahong ito. Masakit man pero wala akong nagawa. Ni hindi ko rin alam kung saan sila nagpunta dahil may nakakita lamang sa kanila sa pier na sumakay daw sila ng barko kasama yung kanyang lalaki. Dito na nga nagsimula yung lahat. Dahil sa nangyari ay madalas na nga akong maglasing. Napariwara ako ng ilang buwan noon dahil doon. Kung sino-sinong babae ang dinadala ko sa bahay ko. May bahay naman na kasi ako na ako lang. Kasi nga iniwan ako ng aking mag-ina. Ganon lang ang paulit-ulit na nangyayari noon. Hanggang sa makilala ko nga ang isang babae na tawagin nating Ninya. Mabait itong si Ninya at hindi niya ako hinusgahan lalo na sa aking nakaraan. Kilala niya ang dati kong asawa, pati na rin ang ipinalit nito sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, trinato niya ako ng tama. Medyo tumino ako noon at tinigilan ko na yung pag-iinom. Nagsama kami ni Ninya sa iisang bahay na parang mag-asawa talaga. Isang araw, bumisita sa bahay namin ang kanyang kuya. Nagtanong-tanong lamang sa relasyon namin ng kanyang kapatid. Ang sabi nito ay mananatili muna siya doon ng mga 3 araw. Ang sabi ko naman okay lang. Lalo at 2 lang naman nga kami ni Ninya sa bahay. At may isa pa namang kwartong bakante. Nung unang araw nito doon ay nag-inuman pa nga kaming 2. Habang nagkukwentuhan kami tungkol sa kanyang kapatid. Habang nagiinuman, tumayo ito at pumasok sandali sa bahay. May itatanong lang daw siya sa kanyang kapatid. Nasa labas kami ng bahay nakapwesto noon. Ilang sandali pa. Nagtaka ako at parang ang tagal naman yata nitong bumalik. Tumayo na lang din ako dahil kukuha rin naman ako ng lighter para magsiga. Kasi nga medyo maraming lamok doon banda sa pwesto kung saan kami umiinom. Nasa may pinto na ako ng kusina nung agad akong merong narinig. Nasabi mo na ba sa asawa mo? Tanong ng kuya ni Ninya sa kanya. Tawagin pala natin yung kanyang kuya sa pangalang Lino. Napatigil ako noon sa may labas ng pinto dahil parang nakuha noon ang aking atensyon. Hindi pa. Parang wala nga akong balak sabihin na eh. Mahirap na. Mahirap ding talikuran ng nakagawian ko na eh. Sagot naman ni Ninya. Bakit ba kasi ako pa yung kailangang magsakripisyo nung mamatay si tatay? Pwede naman sanang ikaw nun eh. Dagdag pa nga ni Ninya. Wala akong maintindihan noon kung ano nga ba ang ibig nilang sabihin. Pero tumayo lang ako doon at nakinig. Pasensya na Ninya. Kakapanganak lang kasi ng asawa ko noon eh. Alam mo yan, kung ako ang nagsakripisyo para makapagpahinga na yung tatay natin. Natatakot naman ako na baka yung bagong panganak naming sanggol, baka mabiktima ko pa. Pamangkin mo rin yon. Buti ka nga parang nagawa mo ng kontrolin eh. Sabi pa noon ni Lino. Medyo kinabahan nga ako sa mga sinasabi nila noon. Pero ayoko lang aminin talaga sa sarili ko. Kahit may nabubuo na ngang ideya sa utak ko tungkol sa mga nangyayari. Ang sabi pa ni Lino noon, may sakit na yung nanay natin. Alam mo naman sigurong baka bumigay na rin yung kanyang katawan, di ba? Hayaan mo. Kapag nangyari na iyon, ako naman ang magsasakripisyo
para makapagpahinga na rin siya agad. Dagdag pa nga po nito. Narinig kong umiiyak yung bago kong kinakasama noon. Talagang umiiyak si Nina. Alam kong may mali pero hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na iyon. Kinabahan ako na pumasok at baka malaman nilang narinig ko sila. Pero alam ko sa sarili ko, Sir Dan, na merong mali sa bagong kinakasama ko pati na rin sa pamilya nito. O sige na, babalik na ako at baka magtaka pa yung kinakasama mo. Sabi noon ni Lino kay Nina. Kaya ang ginawa ko, agad akong umatras ng ilang hakbang palayo sa pinto at kumanta-kanta ako agad para hindi nila mahalata na kanina pa pala ako doon. Nung ginawa ko yon, agad na lumabas sa pinto sa kusina si Lino. Natagalan ka yata. Kukuha lang ako ng lighter. Magsisiga ako dahil ang daming lamok doon. Nakapag-usap na ba kayo ng kapatid mo? Tanong ko kay Lino at tumango naman ito tapos binigyan niya nga ako ng lighter dahil naninigarilyo pala ito. Kaya meron siya sa kanyang bulsa. Nakasilip lamang si Nina noon sa may bintana at ngumiti ito nung mapatingin ako sa kanya. Mabilis lamang na lumipas ang gabing yon, pati yung ibang mga araw. Nagmatsyag-matsyag na ako noon pero wala naman akong napapansing kakaiba. Sa isip ko, baka namali lang ako ng pagkaintindi sa mga narinig ko. Pero minabuti kong wag na ring magtanong at baka magtaka pa nga sila. Dumating yung araw na umalis na rin si Lino doon sa bahay namin. Sa mga tinginan nilang magkapatid, halata talaga na may tinatago silang lihim. Nung unang gabi mula nang umalis na nga si Lino, maaga akong nakatulog dahil sa pagod sa trabaho. Nagising ako ng madaling araw at nagtaka ako na wala na sa tabi ko si Nina. Napabalikwas ako agad sa higaan ko at tinawag ko siya ng tinawag. Paglabas ko ng kwarto, sakto naman na pumasok ito ng bahay mula sa labas. Buwaghag pa yung buhok at basa yung kanyang mukha at kamay na parang naghilamos. Ang sabi nito, bakit naman parang nabigla ka yata? Lumabas lang ako para magbanyo. Sabi pa nga nito, dahil nasa labas pa nga ng bahay at nakahiwalay pa yung banyo namin. Hanggang lumipas yata ang ilan pang gabi at meron na nga talagang kakaibang nangyari. Hindi na rin ako mapakali noon eh. Kaya ang sa isip ko talaga, kailangang may malaman na ako sa katotohanan. Ramdam ko na rin na merong tinatago talaga ang asawa ko. Maaga pa akong humiga ng gabing ito. Nagkunwari akong pagod na pagod sa trabaho at maaga pang nakatulog. Bilog yung buwan ng gabing ito. Kaya naisip ko na kung tama nga yung hinala ko, ito na ang perpektong pagkakataon para patunayan yon. Mga bandang 8:00 yata nang tumabi na sa akin si Nina. Tiniis ko talaga yon, Sir Dan. Matyaga akong nagtulog-tulugan. Nung lumalim na ang gabi, napansin ko nang marahang bumangon ng kama si Nina. Marahan na halatang nag-iingat. Nakapikit lang ako hanggang sa marinig kong naglakad na siya palabas ng kwarto namin. At doon ko palang idinilat yung mga mata ko. Naririnig kong nasa may kusina na si Nina. Maya-maya pa ay bigla itong naglakad pabalik sa kwarto. Kaya dali-dali akong bumalik sa higaan at nahiga. Mabilis lang yon na parang tinignan lang ako kung tulog na nga ba talaga. Mabuti na lang at mabilis rin akong nakahiga agad. Ilang sandali pa ay nasa kabilang kwarto na siya at narinig kong bumukas ng dahan-dahan yung bintana. Hindi ko na sinubukan pang sumilip sa kabilang kwarto noon. Sa halip, sa bintana ng kwarto namin ako sumilip. Sa isip ko noon, makikita ko naman mula doon kapag lumabas siya ng bahay mula sa bintana ng kabilang kwarto. At hindi nga ako nagkamali. Yung kinakasama ko, bigla na lamang tumalon palabas mula sa bintana ng kabilang kwarto. Naabutan ko pa yun nung sumilip ako. Pagkatalon niya,
ay napakabilis po nitong nagsuot sa damuhan doon sa may likod ng bahay. Alam ko na nga noon na hindi talaga ordinaryo ang kinakasama ko. Napakabilis nung maglaho sa paningin ko. Lumabas ako agad, dala-dala ang isang flashlight. Sinuyod ko yung damuhan sa paligid at doon ko nga nakita ang damit ng kinakasama ko. Yung damit na gamit niya mismo nung gabing yon, yung nakita ko. Maayos pa yung nakatupi at nilapag lang doon sa may damuhan. Nagtaka talaga ako noon, Sir Dan. Pero alam ko na, isang aswang yung kinakasama ko. Hinuhubad talaga nila ang damit nila para malaya silang makapagpalit ng anyo. Alam kong babalikan niya yon. Kaya kumuha ako ng itak sandali at doon nga ako nag-abang banda sa kung nasaan yung kanyang damit. Lumipas yata ang mahigit 1 oras nung marinig kong meron ng paparating. Tinumbok agad nun yung kinalalagyan ko. Alam kong siya na nga yun at balak niyang balikan ang kanyang damit. Pagdating nito ay agad ko nga siyang inilawan. At doon na tumambad sa akin ang nakakakilabot na eksena. Puno ng dugo yung katawan ni Nina, pati na rin ang kanyang bunganga. Malapit lang din doon yung balon na pinag-iigiba namin ng tubig. Malamang, kukunin niya sana yung kanyang damit at huhugasan niya muna ang kanyang katawan. Gulat na gulat siya at katunayan, agad na nagbago ang mukha nito. Nakakatakot po yon. Akala niya siguro kung sino lang. Hindi niya alam na ako na pala. Ako to. Sabi ko na nga ba, aswang ka? Saan ka ba nanggaling? Ha? May kinain ka bang tao? Tanong ko po noon kahit nanginginig na yung buong katawan ko. Tinutukan ko siya ng itak kasabay nung magkakasunod kong mga tanong. Umiyak ito agad. Ang sabi niya, hayop daw yung kanyang pinatay para makakain daw siya. Galit na galit po ako noon. Tapos nilapitan ko siya at pinagbantaang tatagain. Pero hindi nanlaban yung aswang kong kinakasama. Lumuhod pa ito sa lupa at sinabing patayin ko na raw siya para makalaya na raw siya sa sumpa ng pagkaaswang. Aaminin ko po na sa galit ko at pangingilabot sa pagkatao niya, muntik ko na nga talaga siyang tagain. Pero hindi ko magawa. Pinilit pa nga niya ako eh. Pinakita rin niya ang nakakatakot niyang anyo para kumbinsihin ako na patay na siya. Pero hindi ko talaga nagawa. Kahit aswang siya, hindi ko kayang pumatay. Iniwan ko siya roon at sinabi kong wag na siyang pumasok ng bahay at balikan na lang niya ang gamit niya kinabukasan. Hindi ko talaga kayang makisama sa kanya. Natatakot ako na magkaroon ng asawa na isang aswang. Kinabukasan po niyan, kinuha na nga niya ang kanyang mga gamit. Ang sabi niya, huwag ko raw sana siyang huhusgahan. Sinabi ko naman na hindi ako ganon pero nilinaw ko lang na ayoko ng asawang aswang. Mahirap lang talaga at baka ako pa yung mabiktima. Pinoprotektahan ko lang din yung sarili ko. Lalo at baka hindi naman niya kayang kontrolin. Naghiwalay na po kami talaga. Talagang nilayuan niya ako. Isang araw na nagkita kami ng kanyang kuya, pinagbantaan pa po nito ako na kapag kumalat daw ang tungkol sa kanyang kapatid, angkan daw nila ang tutugi sa akin. Kaya sinunod ko po yon para wala ng problema. Ngayon lang ako naglakas loob na magkwento dahil sobrang tagal na rin at wala na rin sila sa lugar namin. Wala na nga rin akong balita sa kanila eh. Ang alam ko lang, aswang sila pati ang kanilang mga pamilya. Minana ni Nina ang pagkaaswang ng kanyang ama at malamang ganon din yung ginawa ng kuya niya sa kanyang ina. Mana-mana lang rin talaga. Pinagpapasapasahan lang nila kaya hindi maubos-ubos yung mga aswang na yan. Kahit labag sa loob nila, kailangan talagang merong tumanggap. Hanggang dito na lang din po siguro ito. Maraming salamat din sa pagkakataong ito. Isang gabi taong 1988
sa probinsya ng Siquijor. Umiiyak yung 1 taong gulang na anak namin noon, kaya nagising ako. Pagod yung asawa ko dahil maghapon itong naglaba ng kay dami-daming mga lampin at mga damit namin, habang ako naman ay nasa trabaho. Hindi pa kasi uso yung diaper noon. Tuwing naglalaba naman yung asawa ko, o kung merong mahalagang ginagawa, kinukuha muna ng kapatid ko yung anak namin at dinadala sa kanilang bahay. Kaya wala naman ding problema kung sino yung magbabantay. Bumangon ako noon para ipagtimpla ng gatas ang anak namin. Wala kasing gatas yung asawa ko noon, kaya bumibili na lang kami ng gatas para sa anak namin. Antok na antok pa ako noon at pagod rin sa trabaho ko bilang construction worker. Kaya talagang pinilit ko na lang din. Agad nga akong nagtimpla ng gatas at ibinigay yon sa anak namin, kaya tumahan naman ito. Pagkatapos nun, dumiretso muna ako sa kubeta para magbawas muna sandali. Mabilis lang po yon. At nung palabas na nga ako sa kubeta, agad akong napatingin sa labas ng bahay dahil meron akong napansin. Yung kubeta kasi namin ay merong maliit na bintana para makapasok naman ng konti yung liwanag mula sa labas. Lalo at wala din kaming kuryente pa sa barangay namin ng panahong ito. Tamang lampara lang tuwing gabi. Napasilip ako dahil may nakita akong gumagalaw sa labas. Ano kaya yon? Hayop ba yon? Sabi ko pa sa isip ko. Lalo at bilog na bilog yung buwan ng gabing ito, na talagang maliwanag. Sa may likod namin yun na dati ay puro mga tanim na saging. Pero naubos na nga lahat dahil mga ilang linggo pa lang noon mula nung madaanan kami ng bagyo. Hindi ganun kalakas pero sapat na para magtumbahan ng mga puno ng saging, kaya medyo nilinis na rin namin. Napalapit na nga talaga ako sa bintana at literal na sinilip ko na. May nakikita akong kulay itim na hayop na paika-ika. Wala naman sanang problema doon, Sir Dan. Kaso nga lang, abnormal talaga yung laki nun. Hindi ko alam kung aso ba o ano. At mga ilang segundo pa bago ko nga napagtanto na hindi. Hindi talaga karaniwang hayop yon. Parang hinang-hina po yon. Nung medyo lumingon ito, napansin kong may nakabaon na patalim doon sa likod ng hayop na parang kutsilyo nga o kung anumang matalas na bagay. Kaya sigurado akong parang nanghihina na nga yung hayop. Ang problema nga lang, kakaiba talaga Hindi ko talaga pwedeng sabihin na normal lang yun na aso. Bukod sa kakaibang laki at kilos nun, mararamdaman mo rin talaga sa kutob mo kapag nakakita ka ng ganon Natigilan ako sa kinatatayuan ko habang nakasilip. Hanggang sa napadapa na nga yung hayop sa may damuhan na parang nahihirapan na nga. Doon na ako lumabas ng banyo namin. Kahit maliwanag naman yung buwan, hinanap ko pa rin agad yung isang lampara. Sabay sinindihan yon para mas makita ko kung sakaling lumapit nga ako doon sa nakita kong hayop. At kumuha rin ako ng kutsilyo para sigurado at diretso na ako sa pinto namin. Ang problema nga lang po noon, medyo sira na talaga yung pinto namin, na yung tipong kailangan mo pang pihitin ng makailang ulit para bumukas yon. Kaya medyo natagalan ako noon. Paglabas ko nga ng pinto, naabutan ko pa talaga na may biglang bumangon sa damuhan. Sabay tumakbo habang meron pa ring nakabaon sa kanyang likuran, na hindi ko lang sigurado kung kutsilyo nga ba. Natigilan ako at agad na nangilabot. Dahil yung nakita kong bumangon na tumakbo, hindi na hayop. Malayo sa hayop. Dahil kitang-kita ko na isa yung tao. Walang saplot. Pero halatang lalaki base nga sa tindig nito. Hindi ko lang namukha na, lalo at agad nga yung tumakbo. Ika-ika pero mabilis pa rin
Natigilan nga ako at napasigaw. Doon sa parte kung saan nakatayo yung bahay namin noong araw, wala kaming kadikit na bahay eh. Mga ilang metro pa yung iba pero tanaw mo naman yung ibang mga bahay. Hiwa-hiwalay nga lang. Napasigaw ako noon eh. Alam kong hindi normal na tao yung nakita ko. At kung ano man yung nakabaon sa likod niya, malamang yun din yung nakabaon sa likod ng hayop na una kong nakita dahil siya lang din yon. Yung pinakamalapit na bahay sa amin, napatakbo habang may dalang sulo. Nung marinig nga nito yung pagsigaw ko, hindi ko hinabol yung taong nakita ko dahil natigilan nga ako sa mga nangyari at medyo may kabilisan rin talaga itong tumakbo. Aaminin ko rin na kinabahan ako. Isa pa, hindi ko naman din pwedeng iwan na lang yung aking magina. Tinanong ako ng kababaryo ko na napatakbo doon sa bahay kung ano ba talaga ang nangyari. Pati asawa ko noon na palabas na rin. Pero pinapasok ko ito lalo at walang kasama yung anak namin sa kwarto. Sinabi ko nga sa kababaryo namin ang mga nangyari. Pero tinawanan lang po nito ako. Siningot-singot pa nga nito ako. At baka amoy alak na naman daw ako. Umiinom ako pero hindi nung gabing yon. Hindi ako nakainom noon, kaya alam ko yung nakita ko. Sigurado ako doon. Kinabukasan, napadaan ako sa bahay ng kumpare ko. Sakto naman na nasa labas siya at niyaya nito akong magkape nung nakita nga nito akong naglalakad. Itong bahay nila ay medyo malapit lang din sa bahay namin. Pinagbigyan ko na rin ito dahil may gusto rin nga akong ikwento sa kanya yung tungkol sa nakita ko. Nung nagkakape na kami, bubuelo na sana ako para ikwento ang nangyari. Nang bigla namang nagsalita yung kumpare ko na tawagin pala nating Nonoy. Meron ka ba dyan? Kahit magkano lang o kahit iprenda ko na lang sa'yo yung motor ko. May problema eh. Sabi pa nga nito. Nalungkot ako agad dahil wala rin talaga kami. Wala rin oy. Kapos rin talaga kami. Alam mo naman magastos din kapag meron ng anak. Sagot ko nga sa kanya. Tumango lang siya kaya tinanong ko kung ano bang problema. Si tatay pare, na-aksidente. Nasugatan siya sa kanyang likod habang nagbabalat siya ng niyog doon sa niyugan. Eh alam mo naman yung pangbalat sa niyog, 'di ba? Talagang matulis 'yon. Bumaon daw eh. Buti at hindi naman baon na baon pero papatignan ko lang sana sa doktor. Nagmamatigas pa ito eh dahil okay naman daw siya pero gusto ko pa rin sanang dalhin. Sabi nga ng kumpare ko noon, nahalatang nag-aalala ito sa kanyang ama. Bago pa man ako makasagot, ay lumabas nga sa kwarto yung kanyang ama at nagsalita. Sinabi ko naman sa yung ayos lang eh. Okay lang naman ako. Gagaling din ang sugat na ito. Tignan mo naman, nakakatayo pa nga ako at nakakakilos ng normal eh. Wika pa nga nito. Patingin-tingin ito sa akin halatang pinapakiramdaman niya ako. Ganon din naman ako sa kanya dahil may tumatakbo ng duda sa utak ko ng mga oras na iyon. Saan ba banda pare? Sa may taas ba ng likod o sa ibaba? Tanong ko noon dahil nahiya akong magtanong mismo sa tatay ng kumpare ko. Mabilis namang sumagot si Nonoy na sa may taas daw banda at sa kanan. Parehong pwesto kung nasaan banda nakabaon yung patalim na nakita ko. Doon sa taong nakita ko ng gabing yon. Yung taong nung una ay hayop lang tapos biglang nagpalit ng anyo. Yun yung iniisip ko noong nangyari. Natahimik ako sandali. Siyempre hindi ko na itinuloy. Hindi na ako nagkwento. Lalo at kahit si Nonoy, mapapaisip rin talaga kung sabihin ko pa yon. Patingin-tingin sa akin yung tatay ni Nonoy noon na medyo halatang nagduda nga ito. Pero pinilit kong magkunwaring parang wala lang para isipin niya na baka binaliwala ko na lang yung nakita ko. Baka mababaw lang naman pre, malakas naman yung tatay mo eh. Pero kung ano man, sabihan mo ako ah. Sabi ko na lang noon
Nung lumabas na nga kami, tumango lang si Nonoy noon. Habang naglalakad ako pa uwi, naisip kong siguro totoo nga na hindi kayang dilaan ng aswang ang sugat kapag nasa likod ito. At kahit mukhang malakas naman yung tatay ni Nonoy, halatang iniinda pa rin niya yung kanyang sugat. Marahil ay hindi sobrang lalim pero bumaon pa rin yon at alam kong iniinda niya iyon. Araw na ng Sabado noon, wala akong trabaho at nagwawalis-walis ako ng mga tuyong dahon sa may harap ng bahay namin. Nung biglang lumapit sa akin yung kababaryo ko. Yung kababaryong napatakbo sa bahay namin nung narinig niya akong sumisigaw ng gabing yon. Tawagin natin siyang Lito. Ang sabi nito, "Pre, may narinig akong balita doon sa may dulong sityo. Meron daw aswang na nasaksak. Nung gabing sinabi mo na nakakita ka rin ng hayop na nagpalit ng anyo pabalik sa isang tao. Ayon sa mga narinig ko, may malaking hayop daw na parang aso na pumasok daw sa bahay at gusto sanang kunin yung sanggol doon sa bahay na iyon. Kaso nga lang, alerto rin daw yung tatay ng bata at nagawa nga niyang saksakin yung hayop na iyon. Kaso nga lang, nakatakas pa rin daw kahit nakabaon na yung patalim sa likuran nito. Hindi raw yata napuruhan dahil mabilis daw yung tumakbo nung nasaksak na nga ito. Diba tugmang-tugma yun sa nakita mo? Sabi pa nga ni Lito noon. Napaisip ako agad pero nagulat kami noon nung may biglang nagsalita sa likuran namin. Nakita mo pala talaga mismo? Totoo ba? Sabi pa nga nito at nung lingunin namin. Yung tatayo ng kumpare kong si Nonoy. Natawagin pala natin yung matanda bilang si Mang Mando. Nagulat ako noon at kinabahan. Wala po. Baka guni-guni ko lang talaga yon. Hindi ko na nga iniisip Sabi ko na lang noon. Guni-guni? Diba sabi mo sa akin, siguradong sigurado ka sa mga nakita mo? Wika naman noon ni Lito. Nakita kong biglang tumalim ang tingin sa akin ni Mang Mando dahil nga sa sinabi ni Lito. Nag-iba ang kanyang itsura na parang naghihinala na nga ito. Naalam ko na dahil nalaman ko nga meron itong sugat sa likod. Kung ako sa'yo, yan na lang nga yung iisipin ko, na baka guni-guni mo lang. Wala kang mapapala kung ipagsabi mo pa sa iba. Wala ring maniniwala sa'yo. Sabi pa nga ni Mang Mando noon, sabay umalis. Pero nararamdaman ko na yung tensyon. Alam nyo kasi, nasa ugali na raw ng mga aswang. Napuntiryahin ng mga taong pakiramdam nila ay nakakaalam ng kanilang lihim. Yun yung pinakaayaw nila Kinagabihan, nagising kami ng asawa ko dahil sa mga kahol ng aso. Alaga yun nila Lito, na minsan ay doon talaga sa amin tumatambay lalo kapag tinatabo yun ni Lito. Kahol yun ng kahol, tapos ilang sandali ay biglang tumahimik. Ako naman natapang-tapangan din kunwari. Lumabas nga ako ng bahay. Meron akong dalang sulo at pati na rin itak. Nilibot ko yung bahay namin kahit nagtatayuan na yung mga balahibo ko. Wala naman akong nakita nung nilibot ko. Hindi ko rin nakita yung aso na kumakahol. Papasok na sana ako ng bahay. At gagamitan ko na nga sana ng susi. Dahil nila ko nga yung pinto. Bago ko yun isinara nung lumabas ako para sigurado. Ngunit hindi ko pa man nagagawa yun. Biglang may dumumog sa akin. Sa labas lang mismo ng pinto namin. Nabitawan ko agad yung itak pati na ang sulo. Nakasigaw pa ako noon sa asawa ko. Nawag na wag siyang lalabas ng bahay. Dahil syempre iniisip ko rin na protektahan sila. Pero binuksan naman ito yung bintana. At sigaw ito ng sigaw ng tulong. Nung makita niyang merong dumudumog sa akin.
Pero parang wala man lang nakakarinig. Alam kong si Mang Mando yon. Kahit hindi ko makilala dahil ibang-iba na nga yung itsura nito. Nanghihina na ako sa pagkakasakal nito sa akin. Nung pilit kong inaabot yung likod niya, na alam kong meron ngang sugat, na iniinda niyang pamalamang. Dahil ilang araw pa lang kaya alam kong masakit yon. Hindi ko rin kasi maabot yung itak noon eh. Nung makapako nga yung sugat, diniin ko yung mga daliri ko doon. At halatang ininda niya iyon. Na nagawa ko nga siyang maitulak para bahagya akong makabangon. Pero dudumugin pa sana nito ako ulit. Nung biglang may pumigil sa kanya. Walang iba kundi yung kumpare ko. Yung anak mismo ni Mang Mando. Tama na tay. Kaibigan ko yan. Sabi ko na nga ba eh. May hindi ako alam sa'yo. Aswang ka pala tay. Buti na lang sinundan kita sa paglabas mo. Pasensya na pare ah. Hindi ako agad kumilos. Dahil gusto ko lang malaman kung totoo ba. Sabi pa nga noon ni Nonoy na sinundan pala talaga ang kanyang ama. Hindi siya makapaniwala. Nung mangyari yon, Sir Dan, biglang kumalma si Mang Mando. Normal na yung kanyang itsura at hindi na nga nakakatakot. Pero hindi ito nagsasalita. Umuwi ka doon sa lugar ni ate. Yung lolo ng kanyang asawa, isang albularyo. Baka matulungan kang makontrol yan. Sabi noon ni Nonoy sa kanyang ama. Nanginginig yung kalamnan ko noon. At kahit sinubukan na lumapit ni Mang Mando at humingi ng tawad, talagang tinutukan ko siya ng itak. Kung lumapit ito sa akin, baka mataga ko siya ng gabing yon. Sabi ko sa kumpare ko noon, pasensyahan na lang kami pero pag makita ko pa yung tatay niya malapit sa bahay namin, talagang hindi na ako magdadalawang isip. Umalis na lang nga sila noon. Nakakapagtakang wala man lang nakarinig ng sigawan sa mga bahay sa hindi kalayuan. Kinabukasan ay natagpuan din naming patay na nga yung alagang aso nila Lito. At ilang araw pa yung nakalipas, nabalitaan kong umuwi na nga si Mang Mando sa bahay ng kanyang anak na babae sa Mindanao, yung ate nga ng kumpare ko. Nung nagkausap nga kami ulit ni Nonoy, nagpatulong daw sila doon sa nabanggit niyang albularyo para lang daw makontrol dahil hindi na daw mapapagaling yung mga ganon. Mula po noon, mga bilang lang yata sa kamay na nakita ko ulit si Mang Mando. Umuuwi lang ito sa baryo namin kapag merong mahalaga talagang okasyon, kaya hindi ko na po ito masyadong nakikita. At doon na nga rin yata ito namatay sa Mindanao. Kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naaalala ko yung nakabaong patalim sa likod ng hayop na biglangang naging tao na nalaman ko nung huli na si Mang Mando pala. Pero hanggang dito na lang din ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo, Sir Dan. Tawagin na lamang ninyo ko sa pangalang Archie. Nais ko lang na ibahagi sa inyo itong karanasan namin ng aking lolo na itago naman natin sa pangalang Adan. Nangyari ito noong nasa probinsya pa kami ng Aklan. Iniwan ako ng aking mga magulang sa aking lolo. Pati na rin sa lola ko na tawagin po nating Lola Hermia. Nag-iisang anak lamang ako ng mga ito. Kaya naisipan na lang nilang iwan ako sa dalawang matanda para may makasama naman ang mga ito. Nagkaroon kasi sila ng kanya-kanyang pamilya. Naghiwalay po kasi ang mga ito. Wala namang nagawa yung dalawang matanda. Kung hindi, kupkupin ako. Dahil malapit yung loob ko sa aking lolo at lola, tinutulungan ko rin sila sa mga ginagawa nila kahit pa na minsan ay pinagsasabihan na ako ng mga ito na kaya na nilang gawin ang kanilang mga trabaho. Isa sa mga madalas ko pong gawin noon ay ang pagbabantay sa mga alagang hayop ni Lolo Adan.
Malimit kasi akong sinasama nito sa tuwing nagpapakain siya ng kanyang mga alaga. Kaya nung lumaon ay nakasanayan ko na rin yung ganoong bagay. Apo, alam mo bang minsan ang mga alagang hayop natin ay nakikipag-usap rin sa atin? Tanong pa po sa akin ni Lolo noon. Napatingin ako sa kanya at napakunot ako ng noo. Hindi ko maintindihan kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kaya napatanong ako sa kanya. Ano po bang ibig sabihin ninyo, Lolo? Tanong ko pa nga po noon at napabuntong hininga naman po ito bago tumugon. Nakikipag-usap rin sila sa atin sa pamamagitan ng mga senyales. May mga pagkakataon kasing kapag tayo ay nanganganib, may mga senyales ang mga alaga natin para malayo tayo sa mga kapahamakan. Tugon pa ng aking Lolo Adan. Napatango na lang ako sa kanya dahil hindi ko lubos na naintindihan ang kanyang mga sinabi. Walang ano-ano. Biglang napatawa ng mahina yung aking lolo. Alam kong hindi mo pa lubos na naiintindihan yung sinabi ko. Subalit darating din yung araw na maiintindihan mo rin yung lahat. Wika pa nga po nito sa akin. Hindi na ako umimik pa at ipinagpatuloy na lamang yung pagpapakain ko sa mga alaga niyang hayop. Nang matapos kami sa pagpapakain ng kanyang mga alagang hayop, pumasok na rin po kami sa loob ng bahay. Naabutan naman namin si Lola na nagluluto ng aming hapunan. Nagpahinga na rin muna ako sa aking silid dahil nakaramdam ako ng pagod. At sa kadahilanang yun din, hindi ko na nga rin napigilan yung aking sarili at nakatulog nga ako. Nagising na lang ako nang may naramdaman akong gumigising sa akin. Apo, kakain na tayo. Wika pa ni Lolo. At nang maimulat ko nga yung aking mga mata, nauna rin po itong lumabas sa aking kwarto. Kaya sumunod na nga ako sa kanya. Tumungo na ako noon sa aming kusina at naabutan ko yung dalawang matanda na kumakain na. Kaya naupo na lang din ako at sinimulan ng kumain. Nasa ganun po kaming sitwasyon nang bigla kaming nakarinig ng ingay. Ano kayang nangyari sa mga alaga mo? At bakit nag-iingay yata sila? Tanong pa ni Lola kay Lolo. Nang marinig nga na nag-iingay ang mga alaga nito sa kanilang kulungan. Hindi ko nga rin alam eh. Pupuntahan ko na lang kung sakaling matapos ako sa pagkain. Tugon naman ni Lolo Adan. Ipinagpatuloy nga nito ang kanyang pagkain. Nakaramdam naman ako ng pag-aalala dahil hindi pa rin tumitigil sa pag-iingay ang mga alaga nito. Ako na po yung titingin sa kulungan, Lo. Wika ko dahilan para mapatingin sila sa akin. Kita ko naman yung pagkabahala sa mukha ni Lolo Adan. Ngunit hindi ko na ngayon pinansin pa. Tumayo na ako sa aking upuan at kumuha ng flashlight. Dumiretso na rin ako sa kulungan ng mga alagang hayop ni Lolo upang tignan kung ano nga bang nangyari roon. Habang naglalakad patungo sa kulungan ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng magkahalong takot at kaba. Hindi ko nga rin alam kung bakit ko nararamdaman ng ganon eh. Ngunit hindi na ako umatras pa. Napatuloy ako sa aking paglalakad patungo sa kulungan hanggang sa makarating na nga rin ako roon. Inisa-isa ko pang tignan ang mga alaga ni Lolo, ngunit wala namang kakaiba sa kanila. Patuloy pa rin yung kanilang pag-iingay ng mga sandaling yon, kaya labis akong nagtaka kung ano nga ba yung dahilan. Hindi ako tumigil sa pagtingin sa mga alaga nito dahil naisip kong baka may kung anong nangyari sa mga ito hanggang sa hindi ko nga inaasahan ang makikita ko noon. Dali-dali kong pinuntahan ng isang alagang manok ni Lolo Adan. Kinuha ko ito
at nakaramdam ako ng panghihinayang nang makitang patay na nga rin ito. Kasabay din po nun yung takot nang mapagtanto na wakwak na yung tiyan ng hayop. At parang wala na ring mga lamang loob. At halos maubos na rin po yung dugo nito na tila sinipsip rin ng kung anong nilalang. Ano naman kaya ang may gawa nito? Tanong ko pa po noon sa aking sarili. Walang ano-ano. May narinig akong ingay sa madilim na parte ng kulungan ni Lolo. Inilawan ko nga roon at may nakita akong bagay na mabilis yung kilos. Hindi ko alam kung ano ang bagay na yon. Kaya hindi ko na nga lang din pinagtuunan pa ng pansin. Nagtaka lamang ako kung ano yon. Ngunit mas pinili kong pumasok na sa bahay upang sabihin sa aking lolo ang nangyari sa kanyang alaga. Nang makapasok na nga ako sa bahay, tinanong kaagad ni Lolo kung ano nga bang nangyari. Ipinakita ko na lamang sa kanya yung alaga niyang manok na nakita kong wala ng buhay. Kinuha yun ni Lolo sa akin at tinignan. Nakitaan ko ng galit ang mukha ng aking lolo. Ngunit pilit niya itong tinatago. Hindi na siya nagsalita pa at lumabas po ito agad ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng aking lolo sa labas ng bahay. Ngunit hindi ko na po yun inalam pa. Naisip ko na lamang na baka inilibing niya ang manok na iyon. Simula naman ng gabing yon, bago kami pumasok ng bahay, sinisigurado namin na hindi nakaligtaang isara ang mga kulungan. Dahil mahalaga nga yung maalaga ni Lolo. Hindi na rin naman naulit pa ang ganon, kaya laking pasalamat namin ni Lolo Adan. Hindi pa rin namin alam kung ano nga bang may gawa nun sa alagang manok. Hanggang isang umaga, may napadpad na taga-kabilang baryo sa aming bahay. Kakilala ni Lolo Adan ang taong yon, kaya kinausap po siya nito. Natsyempo namang nakikinig lang ako sa usapan nilang dalawa. Marami ng alagang hayop yung namamatay sa baryo namin. Wala ring nakakaalam kung sino o ano yung may gawa. Basta't nangyayari lamang yung mga patayan ng mga alagang hayop doon. Sa inyo ba rito? Hindi ba kayo namamatayan ng mga alagang hayop? Sabi pa ng taong kausap ni Lolo. Hindi naglihim yung lolo ko tungkol sa alaga nitong manok na namatay. Ayon nga sa mga kababaryo namin, baka aswang daw yung may gawa ng mga bagay na ito. Halos lahat kasi ng mga nabiktimang hayop nanunuyot na ang dugo at wakwak rin yung tiyan. Dagdag pa ngang sabi ng taong kausap ng aking lolo. Nakikinig lang noon si Lolo Adan sa kanya. Nagtagal pa ng ilang minuto ang kanilang pag-uusap hanggang sa nagpaalam na nga rin yung lalaking alis na raw umano siya. At dahil nga sa naging usapan nila Lolo at ng lalaking yon, napatanong ako sa aking lolo kung totoo nga ba yung mga nilalang na tinatawag niyang aswang. Nung una ay nagdadalawang isip yung lolo ko na sabihin sa akin yung tungkol sa nilalang na iyon. Subalit nung lumao na, sinabi rin po nito sa akin. Posibleng yun din yung may gawa sa alaga nating manok. Hindi lang ako sigurado, kaya dapat tayong mag-ingat kung ganon. Wika pa nga po sa akin ni Lolo Adan, kaya tumango na lang din ako sa kanya. Isang gabi, nagpapahinga na kami dahil nakakapagod yung araw na yon. Batid kong natutulog na nga noon yung aking lola at lolo, kaya nagpasya na rin sana akong matulog. Ipipikit ko na sana yung aking mga mata nang bigla akong nakarinig na nagkaroon ng ingay sa kulungan ng mga alagang hayop. Kagad akong nakaramdam ng kakaiba, lalo na at umalinsangan yung paligid ng mga oras na iyon, na parang nararamdaman kong may kung ano talaga na hindi ko pa nakikita. Dahil sa kuryosidad na nangibabaw sa akin, ay napagpasyahan kong lumabas na sa aming bahay
upang puntahan yung kulungan ng aming mga alaga. Naghanap ako ng ilaw at saka lumabas. Dahan-dahan akong nagtungo roon. Patuloy pa rin yung naririnig kong ingay subalit hindi na ako napatinag. Nang marating ko nga yung kulungan, ininspeksyon ko ang lahat ng maalagang hayop ni Lolo. At wala naman akong nakitang patay ni isa sa kanila. Ngunit may napansin akong kakaibang nilalang sa madilim na parte ng kulungan. At nang ilawan ko po yon, mabilis po yung nagtago. Inakala kong hayop rin yung bagay na yon, kaya lalo akong lumapit. Nang makalapit ako sa bagay na yon, ay doon ko lamang napagtanto kung ano nga ba yung nilalang na yon. Lalapit na sana ako ngunit bigla itong gumalaw. Tumingin po ito sa akin dahilan para mapatras po ako noon. Matalim yung kanyang titig at mapupula pa yung mga mata. Kaya nakaramdam ako ng takot. Mabalahibo po ito at nakalabas ang mga pangil. Alam kong aswang yon. Kaya dali-dali po akong lumabas noon. At tinignan ko yung kulungan ng maalaga namin. Sabay sumigaw ako kay Lolo. Lolo! Lolo, merong aswang! Paulit-ulit ko pa pong sigaw noon. Lalo na nung makita kong sumusunod sa akin yung nilalang. Mabilis po yung kilos nito. Kaya mas binilisan ko na nga lang din ang aking pagtakbo pabalik sa aming bahay. At patuloy pa rin yung aking pagtawag kay Leo. Hanggang sa narating ko yung harapan ng aming pinto. Saktong bubuksan ko na nga sana, nang bigla namang lumabas si Lolo at pati na rin si Lola. May dalang itak si Lolo Adan at napapamura dahil sa nakita niyang humahabol sa akin. Mabilis naman po akong nilapitan ni Lola at pinapasok po ako sa loob ng bahay namin. Naiwan sa labas si Lolo habang kaharap ang nilalang na nakita ko. Nang makapasok na nga kami sa bahay, sumilip na lang po ako noon sa bintana. At kitang-kita akong nakatayo pa rin si Lolo Adan doon sa may harap ng simbahan. Ginawa naman ni Lola ang kanyang sinabi. Hindi kami lumabas bagkus ay nakasilip lamang kami sa bintana. Naglakad si Lolo upang tignan ang paligid hanggang sa may kung anong lumundag sa kanyang harapan. Napasigaw kami sa loob ng aming bahay nang nasa harapan na nga ng bahay yung aswang na yon. At dahil hindi nakapaghanda si Lolo, nahawakan po siya ng nilalang sa kanyang leeg. At mabuti na lamang at maliksi po si Lolo. Kaya nakaalis po siya sa pagkakasakal sa kanya ng nilalang na iyon. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, sinubukan niyang tagain yung nilalang. Ngunit nakaiwas po ito at natulak pa rin siya ng aswang na iyon. Kaya natumba po si Lolo sa lupa. At akmang lalapit na nga yung nilalang kay Lolo nang mapasigaw po yung aking abuelo. Kilala ka naming hayop ka. Kapag nasugatan kita, pupuntahan kita sa bahay ninyo at papatayin kita. Sigaw pa nga po noon ni Lolo Adan. Marahil ay dahil sa kanyang sinabi ay nakaramdam ng pagkabalisa yung nilalang at napatras po ito ng bahagya at nagdadalawang isip na kung aatakihin nga ba yung lolo ko. Napapaangil yon ngunit hindi niya magawang sugurin si Lolo. Hindi ko rin alam kung bakit ganon yung nangyayari. Ngunit laking pasalamat ko na hindi nga nito nagawang saktan yung lolo ko na parang naduduwag nga po yon. Ano? Takot ka na ba? Sige, sumugod ka at nang malaman mo. Paghahamon pang sigaw ng aking lolo. Napatras ulit yung nilalang at napalingon sa kanyang paligid. Nang mapagtanto ng aking lolo na hindi nga nakatingin sa kanya
yung aswang na yon. Sinubukan niyang tagain yon at nagtagumpay naman po ito. Napahiyaw na lang noon yung nilalang nang matamaan siya sa kanyang braso. Dahil malakas nga po ito, nagawa nitong itulak ulit si Lolo Adan. Subalit sa halip na sugurin yung aking lolo, mas pinili nitong tumakbo palayo. At mabilis na lang din po yung nawala. Nang wala na nga yung nilalang, napabuntong hininga na lang si Lolo. Dahan-dahan itong napatayo at pumasok sa aming bahay. Nang nakapasok na nga po ito, nilapitan namin siya ni Lola. Tinanong ko siya kung kilala niya ba talaga ang aswang na yon. Ngunit umiling po ito. Sinabi niyang ginamit lamang daw niya yung pangtakot. Dahil alam niya na kapag nasugatan siya ni Lolo at kilala siya ni Lolo, hindi na niya maliligtas pa ang kanyang buhay. Noon ko lang din naintindihan yung lahat, kaya hindi na nga rin ako nagtanong pa. Nung gabing yon, nagbantay si Lolo at kami naman ay natulog na. Simula po nun, hindi na nga ulit nangyari pa na nagkakaroon ng ingay sa kulungan ng mga alaga ni Lolo. Nang mga sandaling yon, sinabi ni Lolo na yun yung ibig niyang sabihin nang wikain niya ang patungkol sa senyales ng mga hayop, lalo na kapag merong panganib sa paligid. Dito ko na nga rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Manuel. Nais ko lang na ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin ng aking asawa noon. Tawagin na lang natin yung asawa ko sa pangalang Maribel. Hindi ko na lamang po sasabihin kung saang lugar ito. Dahil baka isipin ng mga tao na naninira ako ng lugar. Dahil wala kaming sariling bahay ng aking asawa ng mga panahong yon, nangungupahan lamang kami. Nakahanap ako ng trabaho noon sa ibang lugar. Kaya nagpasya kaming iwanan yung dati naming tirahan upang lumipat sa bagong inuupahan namin na medyo malapit lamang sa aking pinagtatrabahuhan. Bago ko makalimutan, 3 buwang buntis noon yung aking asawa. Mag-ingat ka rito lalo na tuwing wala ko. Hindi ko rin kasi hawak yung oras ng duty ko Wika ko pa nga po noon sa aking asawa. Nakalipat na kasi kami sa bagong inuupahan namin, kung saan hindi ganon karami yung mga kabahayan sa lugar na iyon. Huwag mo akong intindihin. Magiging maayos ako rito. Isa pa, hindi ako gaanong lalabas dito sa bahay. Tugon naman po nito sa akin, kaya tumango na lamang ako bilang sagot sa asawa ko. Nung mga unang araw namin sa bahay na iyon, naging okay naman po yung lahat. Subalit makalipas lamang yung mga 1 linggo, may inireklamo sa akin yung asawa ko na hindi ko inaasahan. Mahal, wala ka bang napapansin sa bahay na ito? Lalo na kapag umuwi ka tuwing gabi. Tanong pa po sa akin ng asawa ko nang minsang nagkasama kami sa paghahapunan. Nagtaka ako dahil sa kanyang naging tanong, kaya nangunot po yung aking noo. Wala naman. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit? Ano bang napapansin mo rito? Tanong ko pa nga po noon at tumingin lamang ito sa akin noong una at tila nagdadalawang isip sa kung ano mang kanyang sasabihin. Hindi ko siya pinilit at hinintay ko na lamang na siya na nga mismo yung magsalita upang magkwento. Makalipas yung ilang minutong pananahimik nito, nagsalita na rin po ito. May napapansin kasi ako simula nung nakaraang linggo. Para kasing laging may nakamasid sa akin. Lalo na tuwing gabi. Hindi ko nga rin alam kung ano Basta, may mga gabing pakiramdam ko, may mga nakatingin sa akin na hindi ko alam
kung sino. Wika pa ng aking asawa. Hindi ko alam noon kung ano yung sasabihin ko dito. Ayaw ko rin siyang matakot, kaya pinagsabihan ko na lamang siyang wag na munang isipin pa ang bagay na iyon. Marahil ay dahil lang yan sa pagod. Huwag ka munang mag-isip ng mga ibang bagay at baka makaapekto sa pagbubuntis mo. Wika ko pa nga po na tinanguan naman po nito. Simula nga po noon, hindi na nagreklamo sa akin yung asawa ko. Inakala kong wala na nga rin siyang napapansin noon, kaya hindi na ako nabahala pa. Subalit lumipas po yung ilang mga araw. Pansin kong tila malimit na nagiging balisa yung aking asawa at tila may kinakatakutan po ito. Huwag ka na muna kayang pumasok sa trabaho ngayong araw. Dito ka na lang muna sa bahay. Pagsusumamo pa ng aking asawa. Nakikitaan ko ng takot ang kanyang mukha, kaya nakaramdam ako ng kakaiba. Bakit? May problema ba rito? Nag-aalala ko pa pong tanong rito. Noong una ay napailing lamang siya. Ngunit bigla na lamang itong napaiyak. Kagad ko nga siyang nilapitan at pinakalma ko muna ito. Sige, hindi na muna ako papasok ngayong araw. Basta sabihin mo sa akin kung ano yung problema mo. Wika ko pa nga po noon. Napatingin naman ito sa akin at napangiti. Tumigil na rin siya sa kanyang pag-iyak. Nang maayos na nga ang kanyang pakiramdam, tinanong ko ulit siya kung ano nga ba yung problema. Ilang gabi na kasing may napapansin ako sa bintana natin. Panimulang kwento pa po nito sa akin. Hindi nga muna ako nagsalita at nakinig lamang muna ako sa kanya. Ilang sandali rin bago siya nagsalita ulit. Natatakot ako. Baka kasi kunin niya yung anak natin. Baka kung anong gawin niya sa akin sa oras na mag-isa lang ako dito at himbing na himbing sa aking pagtulog. Takot pa pong sabi nito. May bumibisita kasi sa akin tuwing gabi. Nakakatakot na nilalang. Baka aswang yun eh. Wika pa po nito. Nakaramdam ako ng kakaibang takot at kaba nang marinig ko yung katagang aswang. Hindi kasi lingid sa kaalaman naming mag-asawa na may mga ganong nilalang. Ngunit hindi ko akalain na sasabihin yon ng aking asawa. Huwag mo nang isipin yon. Walang masamang mangyayari sa'yo. Simula bukas, sisikapin kong makauwi bago pa gumabi para hindi ka na matakot pa. Wika ko naman noon sa kanya. Tumango lamang siya bilang tugon. Nang araw na iyon, hindi nga ako pumasok sa trabaho at sinamahan ko na lamang yung aking asawa sa aming bahay. Dahil nga nasa bahay lang ako ng araw na iyon, tinulungan ko na lang yung aking asawa sa mga gawaing bahay na kanyang gagawin. Kinahapunan, nagpasya naman akong maghanap na lang muna ng mga panggatong para sa pagluluto ng aking asawa. Nang makapaghanap na nga ako, sinibak ko agad ang mga yon. Habang abala noon sa aking ginagawa, may lumapit na isang matandang babae sa akin. Iho, bagong lipat ba kayo rito? Tanong pa po nito sa akin. Napatingin ako sa kanya at tinugunan ko yung kanyang naging tanong. Opo, Lola. Bago nga lang po kami rito eh. Tugon ko pa nga po sa kanya. Tumango naman siya at hindi na rin nagsalita pa. Pansin kong panay yung kanyang tingin sa bahay na animoy may hinihintay na lumabas doon. Okay lang po ba kayo? Taga rito po ba kayo sa lugar na ito? Tanong ko nga roon sa matanda. Dahilan para mapatingin ito sa akin. Subalit bahagya siyang napayoko nung sinubukan ko po itong tignan sa kanyang mata. Na napansin ko po agad na medyo malikot po yung mata nito.
Taga rito nga ako. Sa katunayan, naroroon lang yung bahay ko. Wika pa po nito sa akin. Napatingin ako sa kanyang tinuturo at nagtaka ako dahil patungo po yun sa masukal na parte ng lugar. Alanganing napangiti na lang ako sa kanya dahil iniisip kong baka pinaglolo ko lamang nito ako. Natahimik siya ng mga sandaling yon habang sandaling napatitig sa akin at sa aming inuupahang bahay. Kalaunan, nagsimula na rin po siyang maglakad palayo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Tinanaw ko na lamang po yung matandang yon. Ilang minuto matapos mawala ng matandang babae, lumabas sa aming bahay yung aking asawa. Tinanong po nito ako kung meron ba daw akong kausap. Kaya sinabi ko nga po sa kanya yung patungkol sa matandang babaeng napadaan sa tapat ng aming bahay. Nang mga sandaling yon, sinabi niyang magluluto muna siya. Kaya dinala ko na nga po yung mga nasiba kong panggatong sa loob ng bahay at naiwan na muna siya sa may labas. Pagbalik ko, nakita kong nagmamasid-masid siya sa paligid na animoy may hinahanap o tinitignan. Nagtaka ako noon. Kaya nang makalapit nga ako sa kanya ay nagtanong ako, "May problema ba? Bakit mo tinitignan yung paligid?" Tanong ko pa nga po noon. Napabuntong hininga naman siya at napasapu sa kanyang tiyan bago tumugon sa akin. Sumakit kasi ng biglaan yung aking tiyan at naramdaman ko kanina na parang may nakatitig sa akin nung nasa loob ako ng bahay natin. Wika naman po nito. Nagpalinga-linga na ako sa paligid noon at napailing na lang habang nakatitig sa kanya. Sinabi kong wala namang ibang tao at mas mainam nang pumasok na lamang siya sa aming bahay dahil malapit na nga ring dumilim. Napagpasyahan ko na lang din po noon na tumulong sa kanya sa pagluluto nang sa ganoon ay mapabilis yung gawain niya. Kinagabihan, saktong naghahapunan kami ng aking asawa nang makarinig kami ng pagyabag sa labas ng aming bahay na parang pabalik-balik lamang po yun. Nung lumalalim na nga po yung gabi, pansin kong tila hindi mapakali yung aking asawa ng mga sandaling yon. Kaya tinanong ko nga po siya kung ano yung kanyang problema. Hindi naman ito tumugon sa akin, kaya tumayo na lang din ako at naglakad patungo sa aming pintuan. Bahagya akong binuksan yon upang tignan kung sino nga ba yung nasa labas ng bahay, ngunit wala naman akong nakitang tao. Nang mga oras na iyon, nawala na rin yung pagyabag ng aming naririnig. Dahil doon, bumalik na rin ako sa aking kinaupuan. Nagmamatsyag naman yung asawa ko sa aming paligid, kaya pinagsabihan ko po siyang huwag mag-alala. Subalit nagulat ako nang sabihin niya na ilang gabi na raw pala niyang naririnig ang mga pagyabag na yon na animoy nagmamatsyag sa labas ng bahay. Nabahala ako ng mga sandaling yon pero pilit kong itinago kay Maribel yung aking nararamdaman. Ipinagpatuloy namin yung pagkain dahil wala na nga yung mga pagyabag na iyon. At nang matapos na nga kami sa aming paghahapunan, nagpasya kaming magpahinga. Marahil dahil sa pagod ko ng araw na iyon, hindi ko na nga rin napigilan yung aking sarili at agad nga rin akong nakatulog. Nalimpungatan na lamang ako nang makaramdam ako ng sakit at kirot sa aking braso. Napamulat nga ako ng aking mga mata at napagtanto kong yung asawa ko pala yung may gawa nun dahil kinukurot po ako nito ng paulit-ulit. Napatingin ako sa kanya at kitang-kita kong tila takot na takot po ito. Dahil doon, bumangon ako at kinausap siya kung ano nga ba yung kanyang nararamdaman. Hindi po ito agad tumugon sa akin. Bagkus ay meron po itong itinuro
sa may bintana ng aming kwarto. Tinignan ko po kung ano yung kanyang tinuturo at nakaramdam ako ng kakaibang takot nang mapansing bahagyang nakabukas yun. Walang ano-ano, may nakita kaming mabalahibong kamay na biglaang pumasok sa bintana at kumapit doon. Sisigaw na po sana si Maribel, subalit sinenyasan ko po ito na wag munang maingay. Kaya tumahimik na rin naman po ito. Dahan-dahan akong bumaba sa aming kama at kinuha ko agad yung aking itak sa ilalim ng aming higaan. Mabuti na nga lang at meron akong inilagay roon. Kaya hindi ko na kailangan pang pumunta sa kusina para kunin yon. Nang makuha ko na nga po yon, dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Hindi pa rin nawawala roon yung mabalahibong kamay. At nang tuluyan na nga akong makalapit, walang pagdadalawang isip kong tinaga yung kamay na iyon gamit yung aking itak. Nakarinig kami ng paghiyaw sa may labas ng bintana at dali-dali po nitong hinila pabalik yung kanyang kamay na noon ay meron na pong sugat. Kung sino ka mang nariyan sa labas, hindi ako takot sa'yo. Sigaw ko pa nga po noon. At nang mawala yung ingay na naririnig namin sa labas ng bintana, inakala kong wala na po roon yung nilalang na siyang may-ari ng kamay na iyon. Lalapit sana ako para kumpirmahin yung bagay na yon, ngunit hindi ko na nga rin nagawa dahil biglang kumalabog yung aming panara ng aming bintana na gawa lamang sa plywood. Inihanda ko na nga po yung sarili ko noon dahil palakas po kasi ng palakas yung pagkalampag sa may bintana. Ilang sandali pa, paunti-unti na nga ring nasira yung aming bintana. Hanggang sa tumambad sa amin noon yung isang mabalahibong nilalang. Namumula yung kanyang mga mata at naglalaway na animoy nagsasabi na sabik ng makapangbiktima ng tao. Kita sa mga mata nito na galit ito dahil sa ginawa ko nga po rito. Bahagya akong napatras nang sinubukan po nitong abutin ako. At dahil doon, sinabihan ko na nga yung aking asawa na umalis na sa kanyang pwesto. Napatingin yung nilalang sa aking asawa at napako yung titig nito sa nakaumbok po nitong tiyan. Bahagya itong napangisi at naglalaway na tila gutom na gutom dahil sa amoy ng sanggol na dinadala ng aking asawa. Hindi na ako nakatiis pa dahil nakaramdam ako ng galit. Lumapit ako sa aswang na yon at sinubukan ko po siyang atakihin. Ngunit mabilis po yung kanyang naging galaw at hindi ko po ito natamaan. Kaya ngumisi po ito. Walang ano-ano, humagikik po yon, bagay na nagbigay sa akin ng kilabot. Inihanda nito yung kanyang sarili at pinasok na nga ng tuluyan yung aming kwarto. Mabilis po yung mga naging pagkilos nito at dali-dali siyang lumapit sa kinaroroonan ng aking asawa. Napatakbo naman ako doon at sa hindi inaasahan, buong lakas ko pong tinaga sa likuran ng nilalang yung hawak-hawak kong itak. Hindi po nito inasahan yung aking ginawa. Nagawa ko po kasi itong tamaan at hindi ito nakapaghanda. Narinig na lang naming humiyaw yon at dali-daling lumundag palabas ng aming bintana. Nagulat din ako sa nangyari at hindi ko na malayan na nakalabas na pala ng bintana yung aswang na iyon. Hindi ko na nga rin po noon tinignan pa kung saan yun nagpunta at hindi ko rin sinubukan pang habulin yon. Ang ginawa ko na lang ay sinara ko ng mabuti yung aming bintana. Dahil ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yon ay wala na ito sa loob at ligtas na yung aking mag-ina. Hindi ako nakatulog ng gabing yon at nagpasya akong bantayan na lamang yung aking asawa.
Lalo at hindi naman po kasi noon sobrang tibay ng bahay na inuupahan namin. Kinaumagahan, nakita ko yung matandang babae. May sugat po yung kamay nito at tila may iniindang karamdaman. Inisip kong baka nagkataon lamang yon, ngunit nang ibabaw sa akin yung isiping baka isa nga siyang aswang. At siya pala yung madalas na umaali-aligid sa bahay namin kapag wala ako. Na baka siya rin po yung umataking aswang sa amin ng gabing yon. Dahil sa nangyaring yon, nagpasya na lang kami ng aking asawa na maghanap ng bagong malilipatan. Naisip naming hindi ligtas para sa kanya at sa aming magiging anak yung bahay na iyon. Sinigurado po namin yung lilipatan namin ay meron ng kapitbahay para ligtas po kami, lalong lalo na yung asawa ko. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat.